Gusto niyo bang makita ang ganda ng Pilipinas? Samahan niyo akong maglakbay gamit ang aking bisikleta at bigyan buhay ang magagandang lugar na aking napag-aralan noong ako ay elementarya. Ang mga laman ng aking mga libro noon ay bibigyan ko ng kulay. Tara, samahan niyo akong bisitahin ang 82 probinsya ng ating bansa. Ako si Kiko Kalikasan, tubong Pasig, anak ng Pasig, at ito ang Philippine Loop Season 2. Nagsimula ang kwento ng pang-27 araw ko sa pag-ikot sa Pilipinas sa Sapalok, Tantanay, kung saan ako nagpalipas ng magdamag. Bulusok na mga kalsada ang madadaanan nyo kung kayo ay pupunta ng Impanta. Bala ko sana mag-side trip sa Trihinreka, kaso sarado pa ng mga oras na yan. Malabad ang kalsada rito, sobrang bikeable, kaya no doubt maraming gustong mga bikers na gustong marating ang Impanta, Quezon. At nang may makita akong magandang spot, may tubo na ako para pasadahan ng aking kamera. Malamig ang paligid at bihira ang mga sasakyan na dumadaan sa lugar na to. Ito ang klase ng lugar na hindi ka talaga mahihirapang pumadyak kasi puro nga pabulusok ang kalsada. At isa pa, napakasariwa ng hangin sa lugar na to. Kaya kung taga Maynila ka at tagahanap ka ng hangin probinsya, punta ka lang dito. At kung sa tingin nyo, sa Baguio lang may mga pine trees, well, diyan kayo nagkamali. Marami ring pine trees sa lugar na to. At pagkatapos ng 10 kilometrong pabulusok lang kalsada, narating ko naman ang Santa Maria, Laguna. May mga nagdaanan din akong halaman na fern, indikasyon na malamig talaga sa lugar. At sa pagpapatuloy nga ng aking pagpadyak, narating ko rin sa wakas ang arko ng Impanta. Yeah, good morning guys, nandito ako ngayon sa may arko ng Impanta. Yan. And if you take sa Baguio lang merong lion head, actually here meron din. Mukha nga lang siyang dragon. Naniniwala ba kayong lion si head dyan? Kung oo, type yes. At kung hindi, type no. Comment daw below at ang mapipili ko ay manalo ng 1 million pesos. Hindi ito unang pagkakataon na narating ko ang Impanta. Pero sa tagal nga na panahon na hindi ko nakabalik, talaga na-miss ko ang lugar. Ang Impanta ay sakop ng probinsya ng Quezon. At ang ibig sabihin ng Impanta ay anak ng Portuges na Unica Iha. At dito na makita ang sikat na 90 km marker o Little Baguio kung tawagin. At bago ako umalis ng arko, nag-iwan muna ako ng aking pangalawang baka sa Baylayas. At kung akala nyo, puro pabulusok lang, that's a big no-no, may mga ascent din syempre. 41 kilometers ang kabuuan ng Impanta mula arko hanggang sa bayan. Hati ang kalsada, yung 20 kilometers sa ahod, and the other 20 kilometers pabulusok. Sangkaterba ang puno rito at wala sa bokabularyo nila ang salitang illegal logging kasi nga may pit na pinagbabawal ang pagpuputol ng mga puno dito. At ang mga bundok rito ay bahagi pa rin ng Sierra Mountain Range. Hanggang silabutan lang ako ng gutom at naghanap na ako ng karinderya na pwede kong kainan. Akala ko mahal na pagkain sa Baguio, mas mahal pa pala rito. Nakasapot siya 325 isang kainan, pinakababa, silog-silog, 150. Hayop. Kaya no choice, nagtiis na lang ng gutom at isa pa, halos walang tindahan sa lugar na to. Madalang na kasi ang mga bahay pag nasa may kalagitnaan ng Impanta. Ihip ng hangin, huli ng mga ibon at lawis-wis ng tubig na nagmumula sa mga waterfalls ang maririnig ninyo kapag nagpunta kayo dito. Tulad na lang nitong pinuntahan ko, Kakawayan Falls, na malamig na tubig na bumabagsak mula pa sa bundok. Diretso dyan sa pool at malinis talaga ang mga tubig dito. Minsan, hindi mo na talagang kailangan gumastos sa malakang halaga para lang maging masaya. Dahil may mga bagay na hindi talaga kayang tumbasan ng pera. Hanggang sa marating ko ang Agus River. Isa itong malawak na ilog sa paanan ng bundok ng Sierra Madre. Sabi ko nga, hindi mo kailangan gumastos ng malaking halaga para lang maging masaya. Dahil dito sa Agus River, wala ka talagang babayaran ng entrance. Malinaw at malimig ang tubig dito. May mga cottages na sa halagang 500, pwede nyo marentahan. At meron din dito mga floating cottage na hindi ko alam kung magkano kapag ipahan. Dito na rin ako naligo at naglaba. At sa pagbalik ko nga sa kalsada, 10 kilometrong bulusok pa ang dinaanan ko hanggang sa makalabas na ako ng bayan ng Impanta. Hanggang sa marating ko nga ang kanilang bayan. At yan ang kwento sa lukod ng pag-28 days ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.